Mga kabayan, sa wakas, unti-unti na pinagbabayaran ng pamilya Diskaya ang kanilang mga kasalanan hindi lang sa gobyerno, kundi maging sa bawat Pilipinong kanilang niloko at pinagnakawan ng bilyon-bilyong pisong halaga sa pamamagitan ng iba't ibang modus at sa mga ginawa nilang ghost project para sa flood control sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahapon, 12 luxury cars ng mga Diskaya ang pansamantalang binawi ng Bureau of Customs para sa investigasyon. Maliban dyan, kahapon din ay binawi na ng pick-up ang lisensya ng siyam na kumpanya ng mga Diskaya na kumukuha ng proyekto sa DPWH kung saan ay pinaghihinala ang pumaldo ng bilyon-bilyong piso sa loob lang ng 3 taon. Maliban dyan, ito pa ang pinakamalupit. Posibleng makulong o ma-cite in contempt si Sara Diskaya dahil sa kanyang pagsisinungaling sa ginawang pagdinig sa Senado nitong nakalipas na araw. Ayon kay Senate President Pro Tempore Dingo Estrada, may posibilidad na ipasite in contempt ang kontraktor na si Sara Diskaya sa susunod na pagdinig ng Senado. Ayon sa Senador, hindi kapani-paniwala at salungat sa isa't isa ang mga naging pahayag ni Diskaya. Una raw nitong sinabi na sa Alpha and Omega lamang siya konektado at nakapag-divert na sa iba pang negosyo. Ngunit kalaunan ay umamin din na bahagi pa rin siya ng 8 iba pang construction companies na pagmamayari ng kanilang pamilya. Ibinunyag ni Estrada na may hawak siyang impormasyon na nag-aalok umano si Diskaya ng 40% advance kickback sa ilang opisyal ng DPWH, kabaligtaran ng kanyang naging pahayag sa ikalawang pagdinig. Bigay siya na 40% advance doon sa mga opisyalis ng DPWH. Ayaw pa niya magturo eh. I'm contemplating on the idea of citing her in contempt. Her statement is full of inconsistencies. Kita mo, no? Sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya concerned. Tapos, nung tinanong ko, si St. Timothy, St. Gerard, sabi, nag-divest na raw, pero hindi naman totally nag-divest. Nandun pa rin yung pangalan niya sa ano. Inasign niya sa St. Timothy, pamangkin niya. Yung isa, asawa niya. Yung isa, anak niya. Korporasyon na sila rin. Samantala, breaking news po ito mga kabayan, sinibak na ni Department of Public Works and Highway o DPWH sa Secretary Vince Dizon si dating DPWH sa Regional Director Henry Alcantara. Iniutos din ni Secretary Dizon na tanggalin si Engineer Brice Hernandez at magsasampa ng kaso laban sa dalawa sa Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay naman sa umano'y palpak at ghost flood control project sa Plaza del Bulacan at sa iba pang proyekto sa probinsya. Papatawan naman ng lifetime ban ang Wawa Builders Corporation at Sims Construction Trading kung saan target ng kagawaran na sampahan ang mga nasabing kumpanya ng kaukulang kaso sa Department of Justice o DOJ. Maliban dyan, kinumpirma rin ni Dizon na karamihan sa mga DPWH opisyal ay nagsumiti na ng courtesy resignation na base sa kanyang kautusan kung saan kasama ang mga assistant director. Aniya, opisyal lang nagbitiw at nagretiro si DPWH sa Undersecretary Roberto Bernardo noong August 15, 2025. Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Whatever, well, obviously criminal to. No, criminal to. I mean, pag nanakaw ito 100 million. 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan natin sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Samantala, nakahanda naman si Pasig City Mayor Vico Soto na makipagtulungan sa mga senador para ibunyag pa ang mga kabalbalang ginawa ng mag-asawang Diskaya sa kanilang lungsod sa Pasig City. Kung matatandaan, si Sara Diskaya ay naging kalaban ni Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde nitong nakalipas na eleksyon, pero nabigo si Diskaya na manalo sa pwesto.
Ayon kay Mayor Vico Soto, dahil sa laki at dami ng mga ebidensya, dapat ay hindi lang mauwi sa paulit-ulit na hearing o pagdinig sa Senado at Kamara ang mga sangkot sa malawakang pandarambong sa kaban ng bayan, kundi aniya ay dapat may managot, maparusahan o makulong para matigil na ang ganitong iligal at matagal ng gawain ng mga kontraktor at mapagsamantalang individual, partikular na rin ang mga kasabuat na ibang opisyal ng gobyerno. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians or career officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na lang ang issue, tapos magkakalimutan na tayo. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Kailangan manatiling buhay yung issue. Kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, magkakatotoo kaya at may maipakukulong kaya ang Senado sa mga akusado na sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa? Ito ay ayon na rin sa kahilingan at inaasahan ni Pasig City Mayor Vico Soto. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Lubhang dismayado naman sa Senate Majority Leader Joel Villanueva sa mga kababayan nito sa Bulacan sa hanay ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunso dito ng mga naibunyag na mga katiwalian sa ilalim ng DPWH sa kanilang lalawigan na nakitaan ng mga Ghost Flood Control Project. 2 sa 15 contractors na may malalaking kontrata sa pamahalaan ang pinangalanan pa ng senador. Ayon kay Senator Joel, klaro ang pagpapahiram at pagbibenta ng mga lisensya. At sa naturang 2 kumpanya, tila dami contractors rin ang mga ito sa gumagamit ng ibang mga tao sa kanilang kumpanya. Yung slope protection, for example, ng Wawaw dun sa Kalumpit, 146 dapat yung slope protection. Ang ginawa, 77 lang. So there's a discrepancy of 46, no? Dun sa slope protection. Pero yun, binayaran yun. At anong tawag doon, di ba? Yung St. Timothy, tinanong natin si Miss Rimando na 30,000 ang kinikita pero may 800 million dun na paid up dun sa kanyang kumpanya, di ba? Ipinahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, co-chairperson ng House Infra Committee, na sinadyang lokohin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang pamahalaan sa hindi pagpapatupad ng flood control project sa Baliwag, Bulacan. Sa unang pagdinig ng Joint House Panels, inamin ni Alcantara na pumirma siya ng Certificate of Completion kahit hindi nagsagawa ng inspeksyon sa naturang reinforced concrete river wall sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Hindi anyan nito maaring maging depensa sa korte ang kapabayaan sa natuklasang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. District Engineer Alcantara intentionally defrauded government in not implementing the Baliwag Bulacan Ghost Project. He was there in the beginning. Ibig sabihin, doon po sa pagpirma ng kontrata. He was there in the first signing of the check, issuance of the check. Doon po sa ato yung paglalabas po ng resibo. He can make the defense na negligence po siya, pero obviously yung negligence hindi yun totoo eh. So meron po siyang actual, direktang, mabigat na pananagutan dito po sa Ghost Project po na ito. Adi, Henry Alcantara, kasi po nabanggitin ko mo kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong district engineering office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron indeed
na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports saka pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base ron sa dating commercial. At saka, ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no? Na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po ito yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, the day after po, I called up the present district engineer at that time, D.E. Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Nasa 4A na po ako noon, Assistant Regional Director na po ako. Nagpa-submitting... Kailan po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasabina na po siya ngayon, nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, thank you po. Henry Alcantara. Nag-submitting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE o ICDE Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. After the meeting po, isang kauupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko, may negligence on my part. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang 2, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga
mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So after po nan, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sir, isa na lang po, pala, no? if you may, nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, that was 5 o'clock in the afternoon. But Senator JB? Sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Honor. Ka pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project inspector. Huwag na tayo magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Napaka-hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Tapos hindi mo alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Thank you, Mr. Chair. Wala nang time si Senator. Sorry, Senator JB. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa Di po lumabas po yung naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford the kind of lifestyle? Nakita yung Marilo, no? Kayo nga, nakapatek Philip. Si Senator Bon, psychopathic lang eh. No? TW still na ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, gano'n din po. At ang meron ako, Mr. Chair, may information tayo. Kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Yes po. Kadalasan doon kayo pumapasok.
nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza, at 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo hindi. 10 a.m. to 2 p.m., diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po ba ito? Hindi. Ako po, umaabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo nyo raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po, kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. If you can ask siguro yung Soler North kasi yun ang pinakamalapit doon po sa norte. No? Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Chair, pero I'll just ask siguro on my next round, Mr. Chair. Thank you, Senator. I think Chair. you have sufficiently established that aspect.